Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So po muna batiyan si Ate Margie, Lisa, Francisca, Janet, Kennedy, Abby, Joanne, Hazel, Timmy, and Likhang Kamay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Daily Devotions. Now, yung ating series po ngayong umaga at this week po, it's about renewal and transformation in Christ. Na yung unang talata po na pag-aaralan natin magmumula po sa Romans chapter 12 verse 2. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga house churches sa Roma. Sabi po rito, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve of what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Sa Tagalog po, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. So yung unang katuruan po natin ngayon, it's about mindset. The mindset of this world is focused on personal pleasure. Now, sabi po ni Apostol Pablo rito, do not conform to the pattern of this world. Yung unang tanong natin dito, ano ba yung pattern? Ano ba yung hubog ng sanlibutang ito? What is the pattern of this world? Now, pag sinabi po nating pattern, ibig sabihin ito yung kinagawian. Ito yung ordinaryong klase ng pamumuhay ng mga tao. Now, pag sinabi po ritong world, hindi po yung literal na mundo na physical, no? Ito po ay mga taong nakatira dito sa mundo. Ano yung pattern nila? Paano sila mag-isip? Ano yung gawin nila? Ano yung gawin nila? Paano sila nag-iisip? Paano sila namumuhay? Now, ever since po na magkasala ang tao, sila Eva at Adan, nagkaroon na tayo ng sinful pattern. Yung pattern na makasalanan. Yung pattern na makamundo, makasanlibutan. Yung pattern na hindi na ang Diyos ang pinaparangalan. Hindi na ang Diyos ang object of worship, kundi yung ating mga sarili na. That's the pattern. Ang pattern ng mundo nito ay what makes me happy. Hindi na what makes God happy. It's about what makes me happy. So tayong mga tao, nagkaroon na tayo ng mga compass na kapag meron tayong pupuntahan, meron tayong mga direction na pupuntahan, titingin tayo sa compass at ang tanong natin, what makes me happy? What's in it for me? Anong mapapakinabangan ko niyan? Anong para sa akin dyan? Nakalimutan na natin yung original question na nilikha tayo ng Diyos para bigyan siya ng kapurihan at karangalan. That's the original pattern. Ngayon, meron na tayong pattern. Yung pattern of this world na puro makasarili. Kaya po yung klase ng pamumuhay na, kaya the world is in chaos is because of this pattern. Ang gulo-gulo ng mundo kasi lahat ng mga tao selfish. Puro what makes me happy, what's in it for me, anong meron sa akin yan, anong mapapakinabangan ko dyan. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, do not conform to the pattern of this world. Alam niyo po yung isa sa mga dominating philosophy, ibig sabihin yung kumbaga, sabi nating relihiyon nila during that time, or filosofiya, pananaw, tinatawag nating Epicureanism. No, yan yung isa sa mga sikat na pananaw noong unang panahon. Pag sinabi nating Epicurean, ang pinaka ultimate goal of life, yung goal of life is happiness, personal pleasure. Yung kung ano yung pleasurable, dun ka, yun ang gawin mo. Now, maraming magandang katuruan yung Epicureanism, pero madalas itong na-abuse Parang ang isip ng tao, pag masaya ka dyan, sige, go lang. No? You will only live once. What makes you happy, do it. Follow your heart. At then na po nagkaroon ng, naging sagad yung kamunduhan ng mga tao. So the mindset of this world is focused on personal pleasure. Pero ano pong sinasabi ng banal na kasulatan? Huwag po tayong makiayon sa pattern ng mundong ito. But be transformed. Now, pag sinabi nating transform, sa original word po na ginamit dyan ay metamorpho. Ibig sabihin nito to transform, to transfigure.
Diyan po natin nakuha yung salitang metamorphosis. Yung isang dating uod na gumagapang-gapang dyan sa mga dahon, kapag dumaan sa proseso ng metamorphosis, nagiging paru-paro. Dating uod, nagiging paru-paro. Ganun po yung transformation na nagaganap. So, yung word na ginamit po rito na be transformed, metamorpho, yun po yung sinasabi ng Diyos na dapat mangyari sa atin. Be transformed. Ang pattern ng mundo, puro kamunduhan, puro self-personal pleasure, puro makasarili. But you have to be transformed. Bilang mga Kristiyano, meron tayong ibang klaseng mindset. So, the renewed mindset, sabi po rito, no? Be transformed by the renewing of your mind. Magbabago ka ng isip, bago ng pananaw, bagong mindset. So, the renewed mindset is focus on God's pleasure. Mga kapatid, ito pong mga talatang ito ay binabalik tayo sa original na intention ng Diyos when we were created in the image of God in Genesis chapter 1. Yung original pattern natin. Na ang klase dapat ng pamumuhay natin ay nakafocus sa Diyos. What makes God happy? Sa mga sitwasyon natin ngayon, iba-iba yung situations po natin, no? Hindi laging pleasurable yung sagot sa tanong na what makes God happy. Minsan, gagawa ka ng mga desisyon na sacrificial. Mahirap gawin, talagang may sakripisyo, but it makes God happy. And more often than not, gagawa ka ng mga desisyon, yung makasalanang pattern, no, sinful pattern, gagawa ka ng mga desisyon na makakasaya sa'yo, sige pa-relax ka dyan, what feels good, what's in it for me, masaya ka sa mga decisions mo, pero hindi masaya ang Diyos. Yung sinasabi rito sa mga talata na metamorpho, yung transformation, magkaroon tayo ng metamorphosis, be transformed by the renewing of your mind. Magkaroon tayo ng bagong mindset. Ang mindset natin sa lahat ng desisyon natin, lagi nating tinatanong ang ating sarili, what makes you happy, Lord? Kahit pa mahirap sa atin, kahit pa sacrificial decision yon, if God is happy, then that's the right decision. The renewed mindset, ito yung Kristiyanong mindset, is focus on God's pleasure. Kaya dati, yung klase ng pamumuhay natin, no, in the past, lahat yun umiikot lang sa sarili natin. The world, the entire universe revolves around us. Parang lahat umiikot sa atin. Pero naging Kristiyano tayo na unawaan natin na si Lord pala ang sentro ng lahat. Siya pala ang sentro ng buhay natin. Pati yung ating buhay at ating mga desisyon, umiikot pala yon sa kapurihan ng Diyos. So laging tanong, what makes you happy, Lord? And number 3 po, renewal of mind leads us to knowing God's will. Sabi po ng mga talata, then, pag nagkaroon ka ng metamorphosis, nagkaroon ka ng transformation, pagbabago ng isip, bagong mindset, you're focusing on God's will or God's pleasure. Sabi dito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos. So, renewing of mind leads us to knowing God's will. Kapag nagkaroon tayo ng bagong perspective, makikita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At habang nakikita natin yung kalooban ng Panginoon, lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, patuloy yung ating transformation, patuloy yung ating pagbabago. Kaya mga kapatid, dapat yung pagbabago natin hindi na puputol eh. Tuloy-tuloy po iyon. Habang nalalaman natin, inahayag sa atin ng Diyos yung kalooban niya, sumusunod tayo sa kalooban niya, nadidiscover natin yung will ng Diyos sa ating mga buhay, good, pleasing, and perfect will. Habang sumusunod tayo, habang natutuklasan natin yung kalooban ng Diyos at habang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, lalo tayong nababago. And that's what we want. Someday, we will become like the Lord Jesus Christ. Maging katulad nating ating Panginoong Jesucristo. So, nawa patuloy nating matuklasan yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi po, kung nasa ng kalooban ng Panginoon, nandun yung pabor ng Diyos sa atin. Kung habang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, mas lalo tayong, yung mukha ng Diyos, iniharap niya sa atin at binibigay niya sa atin yung pabor niya, biyaya niya, at pagpapala niya sa atin. Bilang application po, number 1, offer ourselves as a living sacrifice. Alam niyo po yung unang talata rito, yung verse 1, sabi rito,
Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Pagkatapos po nito, yung verse 2 na, no? Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. So that's our first application. Offer ourselves as a living sacrifice. Tanungin natin si Lord, Lord, ano bang parte ng buhay ko o ng kaisipan ko, ng mindset ko na hindi pa kalugod-lugod sa inyo, pinapasakop ko po sa inyo. I'm offering my mind to you, Lord God. Yung mindset ko, baguhin po ninyo. Kung meron man kayong matagpuan dyan na pagkapangitan, pagandahin nyo po. Let's submit ourselves to God. Let's offer ourselves to God as what? As a living sacrifice, holy and pleasing to God. Pangalawa po, do not conform to the mindset of this world, mga kapatid. Pag pumasok ka sa iyong opisina ngayong araw, no? Pumasok ka sa opisina mo, iba yung mindset dyan. Iba yung mindset ng hindi nakakilala sa Panginoon. Iba ang mindset ng sa eskwelahan, kung ikaw estudyante, no? Iba yung mindset ng mundo eh. And you are called to be different. Tinawag tayo ng Diyos upang maging iba kaysa sa pattern ng mundong ito, kaysa sa mga mindset ng mga normal pangkaraniwang tao na nakasalamuhan natin. God calls us to be different. Gusto ng Diyos na maging iba tayo. Nung mag-ilaw tayo, magningning tayo upang mas lalong makita ng mga tao si Kristo sa buhay natin. Maitanyag, magningning si Kristo sa atin at mas marami pang taong makakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po kung meron tayong ipapamanang pattern sa ibang tao, mindset sa ibang tao, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, office mate, church mates, pinakamagandang pattern, ito po, yung tinatalakay sa mga talatang ito. Yung pattern na nagiging tapat ka sa Panginoon, you're submitting yourselves to God, you're offering yourselves to God, at binabago ka ng Diyos at nakikita yun ng mga tao sa iyo. Yung ikaw yung kakaibang tao sa lahat ng nakilala nila. Bakit ka kakaiba? Kasi si Kristo nasa buhay mo. Offer ourselves as a living sacrifice. Do not conform to the mindset of this world. Ibig sabihin, maging iba ka kaysa sa ibang mga tao. Number 3 po, be transformed by the renewal of mind. Tayo po lahat ay dumaan sa proseso ng metamorphosis. No? Yung pagbabago. Ikaw yung dating uod, ngayon paru-paro na. No? Nagkaroon ng metamorphosis. Nagkaroon ng transformation. Paano po lahat ito mangyayari? Nagsisimula po ito sa pagbabago ng mindset. Pagbabago ng pag-iisip. Paano ka magiging uod? Paano ka magiging paru-paro mula sa pagiging uod? Change of mindset. Renewal of mind. Ano pong dapat mabago sa ating mindset? From being self-focused to God-focused. From making ourselves happy to making God happy. Kapag nagbago po yung mindset natin mula sa pagiging, yung pasayahin lang yung sarili natin, kung ano lang yung pleasurable sa atin, yun lang yung sinusunod natin. From being there, nag-transform tayo, nagbago tayo ng isip, Lord, ang buhay ko pala para sa inyo. Lord, ang buhay ko pala, nag-exist pala ako, humihinga pala ako, kaya pala ako pumapasok sa trabaho, kaya pala ako naghahanap buhay kasi I need to glorify you. Pag ganong klaseng mindset yung nangyayari po sa atin, mga kapatid, yun yung mga pagkakataon na talagang mas lalo tayo nagiging close, mas lalo tayo napapalapit sa ating Panginoon kasi yung mindset ni Jesus Christ nagiging mindset natin. Na nakokopya natin yung mga katangian ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, nagkakaroon tayo ng metamorphosis, mula sa pagiging kagaya natin, nagiging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, be transformed by the renewal of mind. At para naman po sa ating discussion, why do we have to change our mindset from focusing on what makes me happy to what makes God happy? Bakit kailangan natin magkaroon ng bagong mindset? Para naman po sa ating panalangin, Lord, search my heart and my mind. Let me know if there's any sinful mindset within me. I pray that you will renew my mind from being worldly to being godly.
Help me to focus on your pleasure, on what makes you happy. I know you have made me to live a life pleasing to you. May my life be different from those around me. Transform me, change me, and may I grow in faith and obedience so that I may become more like Christ. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po yung may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.